Ay, na sila! Kumusta na nga pala nilingin mong bakasyon, Rina? Binigyan nila ako. Pwede ba nila akong bibigyan? Dapat naman sa buong pagtuturo mo, ngayon ka pala atayin ng bakasyon, ano? Ikalawa na ito. Nung namatay yung ama nila, Aida. Buruin mo ba naman, 20 taon ka na nagtuturo. Simula dalaga ka pa, pwede ka na mag-retiro eh. Sayang naman kung hindi ko matatapos yung serbisyo ko. Pero hindi ako papasok hanggat di gumagaling si Aida. Kung sa bagay, kaya ko namang alagaan si Aida. Nga pala, anong chismis sa eskwela nila? Alam ba nila? Oo, pero ano ba magagawa ng mga walang prinsipyong tao? Sinabi ba nilang tuloy mo ang demanda? Oo, bakit hindi ko tutulong? Ano nga ang kanilang sabihin? Dapat raw magdemanda. Sobra naman ang ginawa ni Aida, pero Nakapag-aral si Aida doon, malamang alam nila. ang diferensya, ang sabi nila, mayor daw ito kalaban ko. Eh ano naman yun kung mayor ito kalaban ko? Ituloy mo nga, Rina, nang matauhan na anak ng mayor, sumasobran talaga yan eh. Napakain mo na ba ang aso, Ben? Apo. Bakit nga ba naghahanap ng cordon si Tony, ha, Ana? Maigli ang kable ng ilaw na nililipat sa aming kwarto eh. Pabilhin ko na lang siya bukas. Ibang-iba yan si Ben sa kuya niyang si Tony, no? Bata pa kasi si Ben. Spoiled ka mo. Ganyang edad, si Tony, kumikita na habang naglalako ng dyaryo. Hindi ka si Ben ang spoiled, Ana. Bakit si Aida? Masyado rin kasi siyang naalagaan ng kuya niyang si Tony. Kung sa bagay, nasanay kasi sa Aida sa kuya niya. Biruin mo pati ba naman sa panliligaw? Kinikilatas ang kuya na lahat. Kamusta na nga pala yung niligaw sa kanya na yung preskong di kotse? Sino nga ba yun? Mabait lang silang lahat. Manang-mana siya sa ama niya. Seryoso at mabait. Napagbigay pa kami sa kapatid niya. Di baling wala na siya, basta yung dalawa meron. Masasabi mo bang spoiled si Aida? Siya lang naman ay simple at inosenteng bata. Hindi ko nga akalain na lalaki siya ng ganyan. Oh! Oo, ano nangyari sa'yo? Ano may gawin naman? Tony, bakit? Si Aida, Nay. Bakit? Narit na anak ni Mayor. Sino ba namang mag-aakala mangyari yun kay Aida? Nangyari na yun, Ana. Mag-18 years old na pala siya sa September. 5 taon na tayo dito. Natandaan mo, dito nag-birthday si Aida. Napapanaginipan ko nga yung dibo niya eh. Bala ko magtahi ng damit niya. Ang buhay nga naman. Sino ba naman makakaalam na dito siya magkakaganyan? Baka hindi pa ang bahay sa taas doon sa gagalangin, Rina. Hindi ba dahil bata pa tayo nung umalis tayo sa gagalangin, pinaupahan natin yung isa sa harapan ng bahay natin? Dahil sa pagtanda natin, wala namin tayo mga kasama. Patay na rin ang ating mga magulang. Kaya napag-isip-isip ko na sana dito na lang tayo nila, Aida, para magkakasama-sama tayo, hindi tayo magkakayumalayulan. Ewan ko ba, Regina? Pero minsan naisip ko sinusundan talaga tayo ng talaga. Hindi naman sa sinusundan, Ana. Mabuti pang sabihin na dahil sa mga pagkakataon o dahil sa mga kondisyon ngayon, iba na talaga ngayon. Siya nga pala, naubos na yung gamot ni Aida, yung tranquilizer ba yun? Magpapili tayo. Sino nga ba pabili natin? Si Tony? Magpabili ka na, mag-alas 9 na. Gabi na pala. O, kala ko ba pagod ka na? Tony! Sandali lang po. Naayos ko lang po itong ilaw. Wala ka ba napapansin kay Aida? Ano napapansin? Hindi ba parang may pagbabago? Hindi ba parang kumalala siya? Sabi naman ng doktor, may shock pa daw si Aida. Totoo rin naman eh. Nasindak si Aida. Kung sa bagay, parang nakaka-recover naman na siya. Kaso, yun nga, parang may kakaiba sa kilos niya. Hindi naman siguro. Tsaga-tsaga ang kailangan natin, Ana. Kaya, kailangan ko haba ng aking bakasyon dito. Kung sa bagay, parang mapisa naman yung ginamit natin na tranquilizer. Kasi sinubukan ko yun sa aso natin, yung natira ni Aida. Yun, nakatulog naman siya. Yun naman daw ang kailangan eh, sabi ng doktor. Nangungupa yung nervous ni Aida. May binigay nga palang sulat si Tony kay Aida. Sa linggo, pupunta daw dito uli ang doktor. Si Tony nga pala. Yung gamot. Tony! Bumili ka ng gamot, Tony! Nasa tukod daw yung pera! Opo!
Kukuha ko si Aida. Ilang beses ko na napapansin umaalis ng gabing-gabi yan si Tony, hindi mo ba napapansin? Hindi. Sa ganyang lagay, sigurado may lakad na naman yan. Ugali lang talaga niyang maglakad. Di nga sabi mo kanina, palaisip. Oo nga, pero gabi-gabi na siya umuwi. Nasusi pa ang gamit pa uwi. Baka naman galing sa klase niya, sa kabilang kanto. Ewan ko, Regina. Pero tanongin mo kay Ben, sila magkakasama sa kwarto. Nag-aalala lang naman ako baka mapagtipan siya. Sa atin ba yun? Tingnan mo nga, Benjamin. Yan po ba si Mrs. Calderon? Sino po sila? Si Mayor Regina, may kasama. Ano kaya kailangan? Baka ayusin ka. Gusto rin kayo makasatinan. Papasukin mo! Good evening, Mrs. Magandang gabi ho naman. Napasyal kami, Mrs. Maupo ho kayo. Kasama ko nga pala si Attorney Collias. Consal Collias. Oho. Ay. Anak niya to? Oho. Guwapong bata. Listo. Listo, hindi basta-basta nagpapapasok. Opo naman kayo, Mrs. Kami, minsan lang naman makapag-araw dito sa inyo. Maganda kong apartment nila, Consal. Masino pa ang apartment nila, Mayor? Oo. Tignan mo itong Japanese painting nila, Consal. Diba, ito yung nakuha mo sa Tokyo? Mukhang maganda itong apartment nila, Consal, no? Mahal siguro kuha niyo ito, Mrs. Sa amin po ito, pinapaako pa lang po namin yung unang pinto namin. Ito naman Consal. Kanina pala ito. Dispensa, Mrs. Dispensa. Kaya na. Basta ang galing na doon from the GSIS. Anak niyo rin yung Mrs. Oo, siya po ang aking pangalan. Mukhang matalino. Scholarly type. Siguro kinukuha nun, no? Hindi po. EB po siya sa UP. UP? Kinamara mo, Consal. UP rin. Tarayo kayo. Ako hindi niyo naman na itatanong, Mrs. No? Sa Francisco Law College lang naman ako nagtapos. Walang kwentang eskwelahan. Bakit dyan lang naman nagtapos si Carlos P. Garcia? May isa kayo, Mrs. Calderon? Oo. No? Saan naman nga nagtuturo? Sa Torres po. Sa Torres High School sa Manila. Oh, paano naman nangyari? Nandito kayo? Narito ang aming apartment na ipinapaupahan ng aming unang po. Mukhang pamilyar sa akin ng Calderon. Taga saan kayo, Mrs.? Nilipi po akong taga Maynila at ang asawa ko naman, taga Nueva Ecija. And you are now a widow? Oo. Bueno, kami nagpunta dito. Napadalang kami actually. Galing kami dyan sa squatter area. Yung mga tao dyan sa squatter area, matatalino din eh. Alam nila malapit yung eleksyon. Kaya nilalapitan ako. Kaya ako naman, hindi naman ako mapapagin ako eh. Hindi ko na rin sila makatanggihan, di ba? Marami rin butante roon, Mayor. Mrs. Hindi naman sa ganun. Ang ibig sabihin, napadaan na rin lang kami dito. Dumaan kami sa squatter area na yun. Para yung kurang demanda, Mayor. Tayo mo mag-usap. Ang totoo yan, Mrs. Si Judge Cook na rin ang nagsabi na kayo dalawang magkausap. Na ang para sa akin eh, pinakamagandang para gawin. Mahusay po kayo magpalaman sa mga salita, Konsihan. Mrs. Kami na pa rito para makipag-areglo. Alam ko mabigat kung nalalapit namin sa inyo. Kaya kami na pa rito para ihingi ng tao ng sinawakan ng ako. Akala ba ninyo? Ganun kadali? Ang ginawa ng anak ninyo? Hihingi na kayo ng tawad? Alam ko, Mrs. Alam ko. Ganun pala. Bakit hindi na natin ito ipaabayo sa husgado? Si Mrs. Eh, ba may anak na babae, Mayor? Alam ko lang tatanong mo, Mrs. Oo, meron. 3.
Paano kung sa kanila rin ginawa yun? Paano ka ang tatlong mong anak ay ginahasa ng anak ko? At yun, sa pinakamamahal mong anak. Totoo nakaramdaman ko yung nakaramdaman ninyo, Mrs. Hindi ko tinatanong ang nararamdaman ninyo. Ang akin, ang anak ko. Paano ang hustisya ng anak ko? Sa ganito natin ang gulatigan, Mrs. Umabot na rin naman tayo sa ganito. Hindi nyo ba inaalala ang yung anak? Para patunayan kung ginahasa ang anak ko o hindi. Para patunayan na, ginahasa ba siya o hindi? Kawawa rin naman yung anak ni Mrs. Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa ang anak ko, ano bang ginagawa niyo rito? Baka huwag na umabot dyan, Mrs. Legalist mo ninyong mga abogado? Wala tayong magagawa. Tusuhan? Patalinuhan? Kasinungalingan? Diyan! Diyan kayo magaling! Hindi mo pa mapapatunayan na may nagkasalang isang tao. Pagkanda dahilan yan, abogado. Mga abogado kayo talaga. Hindi mo pinaawa sa kanya, Mrs. Hindi niyo ba inaalala ang kanyang pinabukasan? Mababando rin ang anak ng mayor. Ang gumasa sa anak ko. May practical, Mrs. Hindi ito practical. Ano sinasabi niyong practical? Halimbawa na nagkasala ang anak ni Mayor, ano naman makukuha niyo? Hustisya! Justisya? Ang alalahanin ng anak niyo, yun ang puntod dito. Wala namin taong ko inangatan ng anak ko. Tanto yan! Halos sabi ko ano taong ko iningatan ng anak ko. Halos tinago-tago ko yan, tapos kaganyan ninyo. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin yan? Maaga ako ng byuda. Sana naman isipin niyo ako. Hindi kalad-karing babae ang anak ko. So anong ginagawa niyo dito? Maaari na kayong umalis. Hindi ko yung urong magdemanda. Alam kong malaking tuition na idulot ng anak ko sa inyo, Mrs. Gusto ko sanang tanggapin niyo yung pagpintulong na to. That check is worth $10,000. Be practical. Sa buong buhay ko, kung saan ngayon pa lang ako nasampal. Dinadaan ko kayo sa mabuting usapan. Gusto yung magkagamunyuhan. Ha? Gusto niyo tuloy dumanda? Tuloy ninyo! Akala ng tao mo yung sila'y batas? Sila nga po inay sa ngayon. Lalabasin ang katotohanan at mananaig ang katarungan. Yan ang tinutuloy sa government. Mananaig din ang katarungan, Tony. Magandang sabihin, hustisya. Hustisya nga ba talaga? O hustisya Diyos na bahala? Kailangan maputo ng ganito. Paano? Nanginginig ako. Hindi ako titigil hanggang di sila nabibinagbo. Tatlo lang ang nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. Malakas, mga pangyarihan, sa mayaman. Walang kwenta sa akin kahit maganda ubus-ubus ang ating kabuhayan, Tony. Kasayangin nyo ang minana at pinundaran nyo. Ang demanda nyo, mananatiling demanda lamang. Ang demanda nyo, napaka-imposible. Mayayaman sila. Natigdi ako, tutulungan nila ako at papakinggan nila ako, Tony. Ano ba? Sasabihin ko sa kanila ang lahat. Papakinggan nila ako, Tony. Lahat! Ito ang pagkakataon natin sa hustisya. Ano ba? Hustisya? Oo, hustisya. Tingnan mo. Sa palagay ko, ako at si Aida ang talagang nilagay ng Diyos dito. Makinig ka, Tony. Kung halimbawa ang ginawa is mga taga-squatter, malamang tatanggapin nila ang pera. Kung sa mayaman naman yan, iibigin pa nilang ikubli yan. Kaysa mabulgar. Pero ako hindi, Tony. Ipaglalaban ko yan. Ang ipanilaban nyo sa malaking bato, kuko nyo? Kailangan na pinagbago mo, Tony. Anong ibig mo mangyari? Huwag ituloy ang demanda? Gaganti ako. Ako ang gaganti sa kanya. Gaganting paano? Papatayin ko siya. Tony! May isa pa hindi alam, Nay. Minsan na akong binantaan ng mga tauhan ni Mayo. Ganun lagi nilang ginagawa. Kung hindi ako maniniwala, ano pa ang aking mahihintay? Alam natin lahat hindi ito hustisya. Bakit nananalig pa tayo? Lawakan mo yung pagtingin, Tony. Ang ikinagalit mo dahil ang simpleng personal na kairingan? Lawakan? Ang kay Itay nga walang katarungan? Kailan? Sa papanong paraan? Maulit-maulit din nangyari kay Itay. Nakaraan na yun, Tony. Hindi ko ba kayo nadala? Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo? Ano silbi ng aking tinuturo kung hindi rin ako naniniwala? Kaya ko magretiro kahit anong araw, kahit ngayon. Mahulo lang kayo sa pampang. Regina, si Aida, nervous na naman kung kailangan ng gamot. Ang gamot nga pala, sino bibili? Akala ko ba si Tony? Alis na ako. Alam mo kung saan butika pupunta? Gabi na, Ana! Oo nga, pero kailangan na ni Aida ng gamot. Ang ipanilaban nyo sa malaking bato, kuko nyo? Kailangan na pinagbago mo, Tony. Anong ibig mo mangyari? Huwag ituloy ang demanda?
Gaganti ako. Ako ang gaganti sa kanya. Gaganti paano? Papatayin ko siya. Tony! Oh, anong Aida? Ano nangyari sa'yo? Nay, ang gamot ko. Si Tony, wala ba? Bakit pa? Bumili na gamot. Anong oras na ba? Pasado alas 10 na po sa Nay. Umaga na. Sana naman kayo nagsotong Antonitong to. Sinabihan ko na ng maaga eh. Kailangan mo. Nay, may dugo kayo. Saan? Wala naman anak. Ayan. Saan? Ano ba naman anak? Nakikita mo? Ano nangyari sa'yo? Ano may biyag sa'yo mo anak? Wala naman dugo sa kamay ko eh. Kala ko po na yun. Ay nako, nahihilo ka lang anak. Nako, ano nga ba yung gagawin ko? Agatas. Oo nga pala. Alam niyo, Nay, alagi kong naisip ang bunga ng bahay. Bakit? Ano ka mo anak? Ang ating lumang bahay kako, lagi kong naiisip. Bakit naman anak? Ewan, basta lagi kong naiisip. Parang natatakot ako dito, Nay. Bakit ka naman natatakot dito? Wala naman yung nangyayari dito, di ba? Ayos naman tayo dito. Sabi niyo, huwag raw akong magsusumbong. Hindi naman ako natatakot kung ako lang eh. Pero paano kayo, Inay? O si Kuya? O si Ben? Ewan ko kung ano nang napapanaginipan ko, Inay. Ako anak, kung may isipin niya, no? Ito yung gatas. Inumin mo na yung gatas mo. Ay, bait pa naman ni Kuya kung sa kanya gagawin yun. Naku anak, hindi nila gagalawin ng kuya mo kahit anong mangyari. Kapait ang kuya mo, may awa ng Diyos. Huwag naman sana nilang aanuin si Kuya, ano, Inay. Hindi nila sasaktan ng kuya mo. Ang bait-bait pa naman ni Kuya. Oo. Mahal na mahal kayo ng kuya mo. Kayong tatlo magkakapatid. Noon naisip ko, kung pipili ako ng mapapangasawa ko, ang gusto ko yung katulad niya. Mabait siya at mapag-alala. Ewan ko, pagkaraan si Itay, siya na ang naging parang tunay kong ama. Hindi ba't parang siya naman talaga, Inay? Oo, anak. Nga pala, nasa na ba yung kuya mo? Dumating na ba yung si Tony? Diyos ko naman itong bata na to. Grabe talaga utusan. Anong sinabi niya, Inay, tungkol sa nangyari? Wala. Wala naman siyang sinasabi. Sa tuwing pumapasok siya sa kwarto at kinakausap ako, nahuling tinitingnan na ang mga ko eh. Lagi niyang humingi, Inay. Sabi pa nga ni Tita Anay, pangit daw ang nakunot mo. Pero sa tingin ko ay mas bagay ko kay Kuya. Anak, siya, matulog ka na anak. Anong oras na ba? Kayo po, Sige anak, mauna ka na. Antayin ko pa kasi yung kuya mo. Siya ka pala ng oras na ba? umaga na mo. Ano? Umaga na anak? Ano nangyari sa'yo anak? Maupo ka. Kuya? Tony, ano nangyari sa'yo? Alis na yun, Nay. Gising mo sila, Ben. Tia Ana? Ben? Ben? Hindi Tony. Hindi. Susuko ka, di ba? Inay! Ibigay mo sa akin yan. Kailangan ko to, Inay. Sige, papatay din ako. Madali sila makakagawa ng dahilan. Susuko ka, Tony. Susuko ka, Tony. Inay! Inay! Ibang krimen itong nangyari. Ano ko, kriminal? Pinatay mo siya! Oo! Susuko ka! Andiyan na sila! Ana, buksan mo muna yung pinto. Maayos siya susuko. Halika kayo, narito siya. Nandiyan siya sumuko. What?
Hustisya? Hustisya? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng hustisya? Mayor kayo, alam niyo ba ang ibig sabihin yan? Binaril mo ang sarili mong anak! Parisay! Pananagutan mo to! Halika na! Sa presento! Doon ka ang paliwanag! Yeah, dali nyo! Oh! Dali niyo ako sa kahit saan! Sa husgado, sa korte, kahit saan! Pananagutan ko ang pagkamatay ng aking anak! Ako ang pumatay sa aking anak! Pinatay ko ang aking anak! Sabihin ko sa lahat na pinatay ko ang aking anak! Ako ang pumatay sa anak ko! Bakit naghahanap ng kordon si Tony? Ha, Ana? Walang kay Tony. September. Anak niya? Ako. Ito yung... Check is worth $10,000. Deep rock. Isang pa! Hindi yung bike. Ano yun, di ba? And action. Nakita na ako. Action. Tony, ba? Action. Tony, bakit? Si Aida Nay. Bakit? Narinig niyo... Mali. Okay, hindi. Action. Wow. Wow. Paano? Nanginginig ako. Hindi ko alam kung pa. Tatlo lang ako. Malakas, makapangyarihan, saka mayaman. Pero, Walang kwento sa akin kahit maganda ubus-ubus ang ating kabuhayan, Tony. Action. sayangin niyo yung pinundar niyo. At Maganda na. ang demanda niyo, mani. 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 Yung mani. Susulat ako sa magazine, susulat ako sa dyaryo, isusulat ko ang lahat. Natindihan ko papakinggan nila ako. Ang iba. Nakuha ko na. Kung hindi ako may niwala, ano ba ang aking may hintay? Ikaw pa rin. Yay! Hindi ako natatakot kung ako lang. Pero paano kayo? O si Ben? O si Kuya? Ano nga? Kung pipili ako ng mga batang asawa niya, ang gusto ko yung tungkol na. Teka lang, nagtutulaan naman ako. Handa na ba kayo? And action. Ano nangyari sa'yo na? Wait, natawa ako. Sa Nueva Ecija, sa mga... Ready, stand by, and action. Sa Nueva Ecija, sa mga magsasaka na kamag-anak. And action. Sa Nueva Ecija, sa kamag... Action. Sa Nueva Ecija, sa mga kamag-anak nila na magsasaka. Stand by, and action. Sa Nueva Ecija, sa mga kamag-anak na magsasaka ni Itay. Sa Hindi. Tasla, Stand by, and action. sa Nueva Ecija, sa mga kamag... Ano ba naman yan? Ano? Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin yan. Sigurado papatayin nila ako. Susuko ka, Tony. Kailangan ko to inay. Siguradong papatayin nila ako. Tumawa na siya. Pinatay mo siya! Matao. And action. Huwag ka titingin. Ready, stand by, and action. Susuko ka! Oof! Maayos siya susuko! Walang tumipigil sa akin.
Wala mo tigil. Ay, siya! Freeze! Freeze! Kuya! Ano ginawa niyo? Inaaresto! Inaaresto? Dadala sa presinto! Dadalhin sa presinto? Ganyan ba lang? Dito ka lang pinanayin niyo? Kalokohan! Inaaresto! Kalokohan! Action! Wait lang. Assisting arrest. Hahaha pa. Katawa. At nagtatanggol yung tumakas. Lumakas. Ready? Sa hostisya! Palestine! Cut. Ay, sorry. Tapos Never say my songs on the stage on my own. We never said my words, wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner of this tiny little bar.